What's up mga kapadyak? Magandang gabi sa inyo. Ito muli si Nelcam, bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ito, nagbike ako, kasama ko si Louie Garnio. Kita nyo ngayon yung bagong upgrade niya. Sinadya ko na ipakita sa inyo sa madilim. Makikita nyo ngayon yung pagka-modify sa kanya, di ba? Ang kintab niya ngayon, no? Kahit na napakagabi na, napakakintab. Isa sa aking ibibidyo ngayon, ito yung aking pinagparkingan kay Louie Garnio. Ito yung mga souvenir item nila na nagsisimbolo ng pagiging umani. Ito yung mga native na mga kasuotan na isa sa mga ginagamit at makikita mo dito sa Arab country. Dito sa Oman, dito sa Salalah, ito yung pinaka-landmark dito. Makikita mo ito. Ito yung pinaka-roundabout, pinakamalaking roundabout dito. Pag nakita mo ito, ibig sabihin nasa Salalah proper ka na. Napakaganda pagdating ng gabi dito. Napakagandang mag-isip. Napakagandang mag-unwind. At lalo sa sitwasyon namin ngayon, papakita ko sa inyo ang joggingan namin. Ito kasi dati yung old airport. Ito yung papunta sa old airport dati. 2007 dumating kami dito napakarami naming dumating. Ngayon, nasa sitwasyon kasi itong pagdating ng COVID-19 na pandemya, pang buong daigdig, na nagka-problema nga ang sitwasyon ng buong mundo. Ito ako. Ganun talaga. Kailangan tanggapin ang katotohanan. Sabi nga lahat ng nangyayari, puro lahat ito sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. So, nasabihan man kami na humanization na at siguro matagal na siguro yung 2 taon o 1 taon namin dito, talagang babalik na uli kami sa Pilipinas. Ganun pa man, sikapin natin na sa 14 years natin na pag-abroad na harinawang maging 15 years, magsisimula tayo muli sa ating bansang pinanggalingan, ang Pilipinas. Siya nga pala, plano ko talaga, nagplaplano na tayo talaga. Magplaplano na tayo mga kapadyak. Una, gusto kong bubuo ng isang grupo ng padyak. Gusto kong tumulong sa mga tao. Gusto kong turuan ang mga mahihilig sa padyak, sa bisikleta, motorsiklo, sasakyan. At siguro, kung ano yung natutunan ko dati sa Pilipinas, yung degree natin, skills natin, ituro natin sa mga kapwa nating mga Pilipino. Simula sa bisikleta, motorsiklo, sasakyan, kasi naintindihan naman natin lahat yan. Mag-conduct din tayo ng mga seminar pagdating sa electrical, electronics. Hanggat maaari, na siguro, parang community service na ang gusto kong mangyari. Kasi una kong gustong mag-benefit talaga mga kapwa ko Pilipino. Kaya magandang bagay na na darating nga sa ganitong pagkakataon, mag-iisip tayo kung ano yung makakabuti para sa atin at mag-isip tayo ang kinabukasan natin after ng abroad, kasi hindi yung magmumukmuk tayo sa kawalan. Kasi sa sitwasyon ngayon, mahirap na magmukha naman tayong kawawa at hindi pwede na hanggang ganun na lang. Dapat masaya pa rin kasi malaking blessing na yung inabutan tayo ng 15, nakapag 15 years tayo rito sa abroad. At kahit papaano naman hindi naman tayo talunan at hindi naman tayo nabigo. Lalo na nabigyan naman ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Ganun talaga, hindi naman tayo taga rito. Isang advice ko na rin sa mga kapwa ko OFW na magsikap at sa ilang taon man o ilang buwan o ilang taon man na natitira para sa ating pagiging OFW, mag-ready na tayo. Ito nga pala,
Hindi para malungkot ang ulo. Puntahan ko lang talaga to. Exercisean ko lang ito talaga. Ito ang aking exercisean. Nulit ko. So ipapaliwanag ko ito pinaka-landmark ng Salalah, Oman. Mga kapadyak. Ito yung pinaka-landmark at ito yung roundabout na pinakamalaki. Napakaganda ng gabi. Tingnan nyo naman yung mga ilaw. 4, kabilaan, napakaraming mga ilaw. Ito yung old airport, bale. Ito yung pinaka-old airport na ginajaggingan ng lahat. So, napakarami ng nagja-jogging, nagkataon lang kasi ng lockdown. Pero, mag-bike din na tayo, mag-bike tayo. Gusto kong ipakita sa inyo yung airport ng old airport na aming pinag-e-exercisean simula noong 2007. Kasi, katulad ng sabi ko nga sa inyo, ano man ang mangyari, napuntahan na natin lahat ng lugar at nabidyoan ko na para kasama ito sa aking mga tuturuan ko o i-train kong mga kababayan ko pagkadating ko sa Pilipinas. Ituturo ko na rin ganito ang Oman. Ganito kaganda ang Oman, ang Salalah, Oman. So 14 years ako rito, si Nelcam ay 14 years. Magtuturo tayo ng about electrical and electronics. Balikan natin ang ating dating trabaho sa academe kasi nagturo naman tayo sa engineering. Ngayon, ipakita ko lang sa inyo yung daan papunta sa airport. Ito yung airport na nagja-jogging ang lahat. Napakaraming nagja-jogging, mga pudo, lahat dito. Napakaganda ng sitwasyon. Okay, kitang-kita nyo ang ganda. Pakita ko sa inyo ang old airport. Ito, napakalinis. Nagkataon kasi na may COVID-19, kaya ganito ang sitwasyon. Actually, mayroong 2 checkpoint na dinaanan ko. Nagkataon naman na mayroon tayong kompleto naman ang gamit natin. Mayroon tayong labor card. Mayroon tayong naka-face mask tayo. Mayroon din tayong mga safety lights. Reflective naman yung mga gamit natin. So, walang problema. Wala tayong nilalabag kasi malaki ang multa dito. Iba ang mga presyo dito pag lumabag ka. Ito, papakita ko sa inyo ang old airport. Yung nakaraang padyak natin, yun yung nakikita nyo yung ilaw doon. Malayo na yung linipatan ng bagong airport. Yan yung pinaka main road para sa mga sasakyan. Okay? Ito naman yung joggingan at pati na rin ang mga bisikleta. Mayroon ding mga sariling ilaw, magaganda. Mga puno ng buko. Yung nagpadyak tayo ng mga nakaraan, yun na yung bagong airport. Ito yung lumang airport. Actually, naging area na lang ng joggingan to eh. Hanggang sa tirahan ko, mga approximately 10 kilometers na ang haba. So, yun nga lang. Kaya, lagi kong iniiwas nga pala sa mga tao. Kasi, bawal mag-video dito, lalo na sa mga babae. Nako, diretso ka sa kulungan. Pugot ulo ang mangyayari pagka nabidyoan mo yung mga lokal, kahit na balot sila. Kailangan maingat ka. Hindi pwedeng picturean, hindi pwedeng videoan. Kaya ganito. Gusto kong ipakita sa inyo yung old airport kasi napuntahan na natin ang new airport, pero papasukin din natin yung new airport pagka medyo pumayapa na ang sitwasyon. Kasi ang sitwasyon ngayon medyo selected pa, pero sinisikap ko na habang nandito ako sa Salalah, Oman, kumpletuhin ko, sabi ko nga sa inyo, kukumpletuhin ko yung mga area na pinupuntahan ko, yung mga lugar na pinupuntahan ko, at pinaka-documentary na rin. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito ang sikreto ni Nelcam kung paano nakapag-survive ng 14 years. At may awa ang Diyos,
mabuo nating 15 years kasi delikado ng sitwasyon ng mga OFW. Kasi dahil nga sa ekonomiya, yan natatanaw na natin yung pinaka landmark ng airport. Dahil nga sa nangyari sa mga ekonomiya ng mga bansa, siyempre unahin muna nila yung mga kababayan nila bago ang mga expat na katulad ko. Ngayon, sa 14 years ba or 15 years, going 15 years na nakapag-abroad ka, malungkot pa ba tayo noon? Hindi, masaya na noon. Blessing, yan ang tinatawag ng blessing kasi marami ang mga bagay, marami ang masasaya, mga masasarap na bagay na natamasa ng pamilya dahil sa aking pag-abroad. Yun nga lang, una siguro may advice ko, sa pag-abroad kailangan maging masinop ka at hindi yung basta't lagi na lang kung ano-anong binibili mo. Actually, isang cellphone pa lang ang nabili ko sa 14 years. Ang ginagamit ko ngayon, yung old cellphone ko pa. Baka sabihin nyo naman na high-tech akong tao. High-tech ang mga gamit ko. Hindi. Old cellphone pa itong ginagamit ko, mga kapadyak. iPhone na 5S lang ang aking gamit. Pero maganda ang resolution. Wala akong masabi. Nakakagawa naman ako ng vlog. Nakakapag-video ako. Kaya okay na yon. Ito yung airport. Actually, provincial kasi ito dahil sa Salalah. Ang Salalah, Oman, nasa dulo. Kung baga sa nung i-deploy kasi kami nung 2007, kasi since nasa academe ako, para akong nasa government institution kami. Ngayon, pagdating namin sa Mascate, yun ang pinaka Manila, dineploy ako dito sa pinaka Mindanao. Kumbaga sa napunta ako sa Mindanao State University. Yun ang aking napuntahan. So ito na yung landmark ng ating old airport. So nasa dulo ako ng Oman. Kaya sabi ko nga nung mga nakaraang vlog ko, loko ka na lang pag hindi ka nakaipon dito kasi wala ka namang ibang libangan dito kundi ganito lang yung mga pinapakita ko sa inyo. Pero imbes na magbisyo ka, isipin mo yung mga ikabubuti mo. Ito yung old airport namin, old airport dati. Diba? May mga parking dito. Pagkatapos ito, hinto tayo para makita nyo. At ito yung pinaka old airport na pinupuntahan namin dati. Bike pa tayo papunta ron kasi may rampa masisira si Louis Garnio hanggang dun sa dulo bago tayo magpadyak umuwi. Kahit papaano marami akong na-share sa inyo sa vlog na to or sa video na to, at harinawa sa mga nagplaplanong mag-abroad, makatulong yung mga video ko para sa inyo. Ito yung aming old airport. Siya nga pala, sana mag-subscribe na kayo para lahat ng aking vlog mapanood nyo. At sisikapin ko na lahat ng aking vlog, lahat ng aking video, puro makakapulot kayo ng aral at mga skills na dapat na gawin. Ito yung old airport. Nakakamiss din Nakakamiss din itong old airport na to kasi dito kami dati nakapila. Dito kami unang lumapag. Napaka ganito na lang, joggingan na lang, pero napakaganda niya talaga. Grabe. Super ganda. Nakikita nyo naman. Okay, mga kapadyak. Siguro kumpleto na siguro ang ating video. Baka sobrang haba na, magalit na sila. Magalit na yung mga nanonood na iba. So, regards sa aking pamilya, ingat tayong lahat. Pamilya ko sa Pampanga,
Isabela. Sana magkita-kita tayong muli. May awang Diyos, malampasan natin ang pandemyang ito at masaya tayong mamuhay payapa, maging masaya na magkakasama. Okay? So, good night mga kapadyak.